Mainit ang araw noon sa Unibersidad ng San Feliciano. Sa ilalim ng lilim ng puno sa quadrangle, nakaupo si Lyra de la Cruz. Hawat ang luma at kupas na calculator na halatang ilang taon nang ginagamit. Pawis na pawis siya habang nagre-review ng mga formula para sa klase ni Professor Ethan Villarreal, ang bagong propesor ng Advanced Mathematics na kinatatakutan ng lahat. Sa gilid ng kanyang mga paa ay may maliit na bag na puno ng fishball sticks. Patunay na kahit estudyante siya, nagtatrabaho rin siya tuwing gabi para makabayad ng tuition. "Lyra, hindi ka pa ba kakain?" tanong ng kaibigan niyang si Mira. Sabay abot ng tinapay. "Hindi na, Mira. May kape pa ako kanina. Saka baka tawagin na tayo ni Professor Ethan mamaya. Late na naman tayo." Umiling si Mira. "Grabe ka. Kahit gutom na, review pa rin. Pero ingat ka ha. Si Prof, masungit raw talaga." Ngumiti lang si Lyra. "Basta gusto ko ipasa tong subject niya. Ito na lang ang kulang ko para makagraduate." Pagpasok nila sa silid, bumungad ang katahimikan. Lahat ng estudyante ay seryoso, takot na magkamali. Si Prof Ethan, suot ang maayos na polo at salamin, ay nakatayo sa harap ng pisara. Ang malamig niyang tinig ay nag-umpisa. "Mathematics is not just numbers, it's discipline. Kung ayaw nyo ng disiplina, magpalit na kayo ng kurso." Lahat ay natahimik. Pero si Lyra, bagaman kinakabahan, ay tumingin sa kanya na parang hamon ang narinig. Ilang minuto pa lang, tinawag agad ni Ethan ang pangalan niya. "Miss de la Cruz, sagutin mo nga to." Tumayo si Lyra, nanginginig, at tumingin sa pisara. "X squared plus y squared equals what? Wala ka bang pinag-aralan kagabi?" Malamig na wika ni Ethan. "Sir, nag-aral po ako. Baka lang po nagkamali ako sa computation." Ngunit bago pa niya maipaliwanag, narinig niya ang mga mahihinang tawa ng mga kaklase niya. "Ay naku, si Lyra na tindera ng fishball, math pa rin ang pinili." Bulong ni Alicia, isa sa mga mayayamang kaklase. Pinilit ni Lyra huwag umiyak. "Pasensya na po, sir." Tumikhim si Ethan. "Kung puro pasensya ang alam mo, hindi ka uunlad. Umupo ka na." Pag-upo niya, sumagi sa isip ni Lyra ang mga gabing naglalakad siya pa uwi, bit-bit ang kalan at fishball cart, habang nagre-review ng mga lecture notes sa ilalim ng ilaw ng poste. Hindi niya alam kung hanggang kailan niya kakayanin, pero alam niyang wala siyang ibang pagpipilian. Kailangan niyang makapagtapos. Kinagabihan, matapos magbenta, umupo siya sa harap ng maliit na mesa sa bahay nila sa gilid ng riles. Naroon ang kanyang lola, si Lola Bising, na may edad na ngunit patuloy na umaasa sa kanya. "Apo, bakit parang malungkot ka? May ginawa bang mali yung guro mo?" "Wala po, La. Pero parang ayaw niya pusakan." Lahat po ng sagot ko mali sa paningin niya. Ngumiti si Lola Bising habang naglalagay ng salabat sa tasa. "Ganon talaga minsan, Apo. Yung mga guro, sinusubok muna kung hanggang saan ka tatagal. Pero tandaan mo, ang talino mo hindi lang nasusukat sa grado. Nasusukat yan sa kung gaano mo kaya magtiis." Napaluha si Lyra. Sana po, mapansin din niya balang araw na may halaga ako. Kinabukasan, pagpasok niya sa klase, nagulat si Ethan nang makita si Lyra na maaga pa lang ay naglilinis ng chalkboard. "Anong ginagawa mo?" tanong nito. Medyo malamig pa rin. "Sir, gusto ko lang pong tulungan kayo. Wala po kasi akong baon ngayon. Kaya baka ito na lang po muna." Napatigil si Ethan. Hindi niya alam kung matatawa ba o maaawa. "Hindi mo kailangang gawin to, Miss de la Cruz. Mag-aaral ka, hindi tagalinis." Ngumiti si Lyra. "Opo, sir. Pero masaya rin pong tumulong." Habang lumilipas ang oras, napansin ni Ethan ang determinasyon ng dalaga. Kahit luma ang uniforme nito, laging present, laging may ngiti kahit pagod. Isang araw, habang pauwi siya, nakita niyang nagtitinda ito ng fishball sa kanto habang hawak ang calculator at nagre-review ng formula sa ilalim ng poste. Natigilan siya, hindi niya alam, pero parang may kung anong kumurot sa puso niya. "Ah, sir!" Gulat ni Lyra nang makita siya. "Pasensya na po, nag-aaral lang po ako habang nagtitinda." Ngumiti si Ethan sa unang pagkakataon. "Mukhang mas madiskarte ka pa sa mga estudyanteng mayaman sa klase ko." Natawa si Lyra. "Sir,
Basta po may pangarap, hindi hadlang ang fishball. Tumango si Ethan. At sa gabing iyon, unang beses niyang nakita si Lyra, hindi bilang mahirap na estudyante, kundi bilang taong may matinding tapang sa buhay. At sa ilalim ng malamlam na ilam ng poste, nagsimula ang kwento ng dalawang taong arehong may kailangang matutunan. Ang isa tungkol sa buhay at ang isa tungkol sa puso. Matapos ang gabing iyon, sa ilalim ng poste kung saan nakita ni Professor Ethan, si Lyra na nag-aaral habang nagtitinda ng fishball. Hindi na siya mapakali. Sa unang pagkakataon, isang estudyante ang gumising sa damdamin niyang matagal nang natulog. Ang pagnanais na turuan, hindi lang para magturo, kundi para tumulong. Ngunit pinili niyang itago iyon sa likod ng malamig na anyo at matigas na boses. Kinabukasan maaga pa lamang ay naroon na si Lyra sa silid-aralan. Bitbit ang mga libro, tahimik na nag-aaral, habang ang mga kaklase niyang abala sa tawanan. Pagpasok ni Professor Ethan, napansin niyang muli ang dalaga. Miss De La Cruz, sabi niya habang binubuksan ang kanyang laptop, tingnan ko kung natutunan mo na ang kahapon. Pakisolve ito sa board. Tumayo si Lyra. Nanginginig pa rin ngunit may determinasyon sa mata. Habang nagsusulat sa pisara, napansin ni Ethan na iba na ang kilos niya. Mas mahinahon, mas sigurado. Nang matapos, tumango siya. Mas maayos, maikling sambit niya bago ibanilik ang tingin sa klase. Isang ngiti ang pilit na itinago ni Lyra habang bumalik sa kanyang upuan. Sa mga sumunod na araw, napansin ni Ethan na lagi siyang nasa harap si Lyra. Tahimik, ngunit laging handa. Madalas siyang nag-i-stay pagkatapos ng klase para magtanong, "Sir, paano po to kung nagiging negative ang discriminant?" Tanong niya minsan habang hawak ang lumang calculator. Simple lang, sagot ni Ethan, sabay lapit sa kanya. Kapag negative, ibig sabihin walang real roots. Pero minsan, gaya sa buhay, kailangan mong hanapin ang solusyon kahit mukhang imposibleng makita. Ngumiti si Lyra, bahagyang napatingin sa mga mata ng guro. Parang kayo po, sir. Parang laging may sagot kahit mahirap. Sandaling natahimik si Ethan. Hindi lahat ng guro may sagot, Lyra. Minsan, may estudyante ring nagtuturo sa amin kung paano sumagot ng may puso. Habang lumilipas ang mga linggo, unti-unti nang nagiging magaan ang loob ni Ethan kay Lyra. Sa mga klase, minsan ay hindi niya maiwasang mapatingin sa kanya. Sa paraan ng pagngiti, sa tapang ng boses kapag sumasagot, sa kababaang loob na hindi mo makikita sa karamihan. Ngunit sa kabilang dulo ng silid, si Alicia ay nakamasid, may halong selos at galit. Ang kapal naman ng mukha ni Lyra. Bulong niya kay Mira, nilalandi yata si Sir Ethan. Narinig iyon ni Lyra at agad siyang namutla. Ngunit bago pa siya makapagsalita, tumikhim si Ethan. Kung puro chismis ang pinagkakaabalahan ninyo, lalong mababawasan ang grado nyo. Focus sa lesson. Tumahimik ang lahat. Kinagabihan, habang nag-aayos si Ethan ng mga exam papers sa faculty lounge. Biglang may kumatok sa pinto. "Sir, pasensya na po sa abala." Mahina ang tinig ni Lyra. "May tanong lang po ako sa assignment." Tumango siya. "Sige, upo ka." Tahimik na naupo si Lyra. Inilabas ang kanyang notebook. "Sir, sa tanong na to, hindi ko po alam kung saan magsisimula." Lumapit si Ethan, tumingin sa sulat kamay ng dalaga. Magulo pero puno ng pagsisikap. "Gamitin mo tong formula, Lyra. Pero tandaan mo, hindi lang ito memorisasyon. Inindihin mo kung bakit ganito." Napatingin si Lyra sa kanya. "Salamat po, sir. Alam nyo, kahit minsan parang galit kayo sa akin, nararamdaman ko pong gusto nyo rin akong matuto." Bahagyang natawa si Ethan. "Galit ako sa kapabayaan, hindi sa determinasyon. Huwag mong isiping ayaw kita. Gusto ko lang makita kang mas magaling." "Sir, gagaling po ako, promise," sagot ni Lyra habang nakatingin sa pisara. "Para kahit isang araw lang, maging proud po kayo sa akin." Pag-uwi ni Ethan, hindi na niya maalis sa isip ang mga salitang iyon. "Maging proud po kayo sa akin." Paulit-ulit na gumabalik sa isip niya habang naglalakad sa ulan. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, naramdaman niyang may estudyanteng kayang baguhin ang paraan ng pagtuturo niya, hindi sa pamamagitan ng talino, kundi ng puso. Samantala,
Si Lyra ay nakahiga sa lumang banig nila sa bahay. Hawak pa rin ang kanyang notebook. Sir Ethan, bulong niya habang nakangiti. Salamat po, kahit sandali lang nakita niyo ako. At sa gitna ng magkaibang mundo, ang isa'y guro sa unibersidad, ang isa'y mahirap na estudyante sa gilid ng riles. Pareho silang hindi makatulog sa iisang dahilan. Sa wakas, may isang taong nakaintindi sa kanila nang hindi kailangang magsalita. Kinabukasan, tila may kakaibang enerhiya sa pagitan ni Lyra at Professor Ethan. Habang nagtuturo ito sa klase, nahuhuli ni Lyra ang mga sandaling bahagyang lumalambot ang tono ng kanyang guro tuwing siya ang tinatawag. Hindi na rin ganoon katindi ang panlalamig ng tinig ni Ethan. Miss De La Cruz, tawag niya habang nagsusulat sa pisara, paano mo ipapaliwanag ang kahalagahan ng constant sa equation? Tumayo si Lyra, confident na ngayon. Sir, ang constant po ay parang pundasyon. Kapag nawala, bumabagsak ang lahat, tulad ng sa buhay. Kailangan ng matibay na dahilan para magpatuloy. Mumiti si Ethan at kahit pinigilan niya, naramdaman niyang napangiti rin siya. Very good, sabi niya. Hindi ko yan makakalimutan. Pagkatapos ng klase, lumapit si Alicia kay Lyra, nakapamiwang. Ang galing mo ha, Lyra, parang ikaw na lang lagi ang bida sa mata ni Sir. Ngumiti si Lyra ng mahinahon. Hindi ko po intensyon yan, Alicia. Gusto ko lang po matuto. Matuto? Sarkastikong tawa ni Alicia. O baka gusto mong ma-inlove sa kanya? Napahinto si Lyra. Hindi alam kung paano sasagutin. Hindi mo naman ako kilala, mahina niyang sabi bago siya tumalikod. Ngunit habang naglalakad siya pauwi, bumalik-balik sa isip niya ang sinabi ni Alicia. Mahal ko ba siya? Tanong niya sa sarili. Hindi, imposible. Guro ko siya. Pero bakit parang iba ang tibok ng puso ko tuwing kausap ko siya? Samantala, si Ethan ay nasa faculty lounge, nakatitig sa window. Dumaan si Prof. Sandoval, kaibigan niyang matagal ng kasamahan sa unibersidad. Ethan, parang lagi kang tulala ngayon ah, biro nito. May estudyante lang akong kakaiba, sagot ni Ethan habang pinipihit ang ballpen. Masipag, matalino, pero higit sa lahat, may puso. Napatawa si Sandoval. Mang-ingat ka dyan, baka matulad ka sa mga tinanggal dahil sa mga ganyang sitwasyon. Hindi naman ganon, depensa ni Ethan. Nakaka-inspire lang siya. Parang pinapaalala niya kung bakit ko piniling maging guro. Pag-uwi ni Lyra sa kanilang barong-barong, nadatnan niyang umiubo si Lola Bising. Agad niyang nilapitan ito. La, uminom po kayo ng gamot? Oo, apo. Huwag mo na akong alalahanin. Magpahinga ka na, baka may exam ka bukas. Tumangiw si Lyra at umupo sa tabi ng kama. La, minsan po ba may taong gusto mo pero bawal mong maramdaman? Mumiti si Lola Bising, tila alam na ang ibig sabihin. Apo, kahit anong itago mo, ang puso mo laging marunong kumilala ng kabutihan. Pero tandaan mo, may tamang panahon para sa lahat. Kinabukasan, sa klase ni Ethan, nagulat ang lahat ng bigla niyang ipahayag, may bago tayong project. Kailangan yung gumawa ng math model na may kaugnayan sa totoong buhay. Sir, pwede po bang mag-solo? Tanong ni Alicia. Hindi. Pair work ito, sagot ni Ethan. At si Miss De La Cruz, makakapares mo ako bilang mentor. Napatingin si Lyra. Halos hindi makapaniwala. Si Alicia naman ay halos mamilipit sa inis. Talaga bang si Lyra pa rin? Bulong niya. Sa mga sumunod na araw, madalas magkasama sina Lyra at Ethan sa library. Habang nagsosolve sila ng mga equation, natutunan nilang magbukas ng damdamin sa isa't isa. Sir, sabi ni Lyra habang naglalagay ng mga notes sa folder, bakit po kayo naging guro? Pwede naman kayong magtrabaho sa bangko o kumpanya. Dahil mas gusto kong turuan ang mga taong kagaya mo, sagot ni Ethan. Yung mga may kakayahan pero walang pagkakataon. Napangiti si Lyra. Salamat po sir, pero hindi niyo po kailangan tulungan ako. Kaya ko naman pong magtiis. Lyra, mahinahong sabi ni Ethan, hindi laging kailangan mong tiisin ang lahat mag-isa. Lumipas ang ilang linggo at lalong lumalim ang koneksyon nila. Sa tuwing magkasama, tila nakakalimutan nilang guro at estudyante sila. Hanggang sa isang gabi, matapos ang research session nila,
Inihatid ni Ethan si Lyra sa terminal. Salamat po, sir. Wika ni Lyra habang nakasakay na sa jeep. Inat po kayo. Mumiti si Ethan. Ikaw rin at Lyra. Po, tama ka kanina. Ang constant sa buhay, hindi nawawala kahit saan ka mapunta. Hindi na nakasagot si Lyra. Tumalikod siya, tinakpan ng kamay ang kanyang dibdib dahil naramdaman niyang muling bumilis ang tibok ng puso niya. Habang papauwi si Ethan, may ngiti sa kanyang labi ngunit may kaba sa puso. Alam niyang delikado ang nararamdaman niya. Ngunit sa bawat araw na kasama niya si Lyra, parang unti-unting nabubura ang linya sa pagitan ng pagiging guro at tao. At sa ilalim ng tahimik na langit ng gabi, dalawang puso ang unti-unting nagigising sa damdaming hindi pa nila kayang pangalanan. Isang damdaming alam nilang mali sa panahon, ngunit tama sa pagkakataon. Mula ng gabing inihatid siya ni Professor Ethan, hindi na naging pareho ang mundo ni Lyra. Sa bawat pagpasok niya sa klase, parang may ibang init sa pagitan nila. Hindi man nila sinasabi, ramdam ng isa't isa ang paggalaw ng damdaming unti-unting sumisibol. Ngunit sa kabilang panig ng silid, si Alicia ay hindi na nakatiis. Sa bawat ngiti ni Ethan kay Lyra, ila may apoy na bumabalot sa kanyang dibdib. Isang araw, matapos ang klase, lumapit si Alicia sa dean ng kolehiyo. Ma'am, panimula niya na may kunwaring kababaang loob. May gusto lang po akong i-report tungkol sa pandaraya sa exam ni Prof. Ethan. Nagulat ang dean. Anong ibig mong sabihin? Si Lyra de la Cruz po, mukhang may kopya ng test questions. Alam ng lahat na malapit siya kay Prof. Ethan. Hindi nagsalita ang dean, ngunit halatang nagalala. Salamat, Miss Alicia. Iimbestigahan namin ito. Kinabukasan pinatawag si Lyra sa opisina. Pagpasok niya, nandoon si Dean at si Ethan. Tahimik ang paligid, parang pinipigilan ng hangin ang bawat galaw. Miss de la Cruz, simula ng Dean, may reklamo laban sa iyo. Ayon sa report, ginamit mo raw ang test questions ni Professor Ethan bago ang exam. Namutla si Lyra. Ma'am, hindi po totoo yun. Hindi ko po gagawin yun. Tumayo si Ethan, halatang nagulat. Dean, I can vouch for her. Ako mismo ang nagbibigay sa kanya ng supplementary lessons, pero hindi ko kailanman ibinibigay ang exam. Pero may mga estudyanteng nagsasabi na nakita nila siyang may kopya. Sabad ni Alicia mula sa likuran, nakatayo pala sa pinto. Nanginig ang boses ni Lyra. Hindi ko po alam kung saan galing yon. Ma'am, baka po may naglagay lang. Ngunit tila bingi ang dean sa kanyang paliwanag. Habang wala pa tayong resulta ng investigasyon, Lyra, samantala, si Ethan ay hindi mapakali sa loob ng kanyang opisina. Paulit-ulit niyang binabasa ang mga papeles ng reklamo. Naramdaman niyang galit siya, hindi kay Lyra, kundi sa mga taong kayang sirain ang inosente. Lumapit si Professor Sandoval sa kanya. Ano bang problema mo, Ethan? Isa kong estudyante ang inaakusahan ng pandaraya, pero kilala ko siya. Hindi niya yan gagawin. Tulungan mo siya, sabi ni Sandoval. Minsan, kailangan mong itaya ang sarili mong pangalan para ipaglaban ang tama. Kinabukasan, sa harap ng faculty at dean, humarap si Ethan. Ako ang responsable kung may nakitang kopya ng exam. Ako mismo ang nagbigay sa kanya ng review materials, pero walang exam questions doon. Tiningnan siya ng dean. Ibig mong sabihin, hindi si Lyra ang nagkasala? Hindi po. At kung may kasalanan man, ako ang dapat parusahan dahil pinayagan kong magtiwala siya sa akin ng sobra. Tahimik ang lahat. Si Alicia na naroon din ay hindi makatingin. Sir, baka naman pinoprotektahan niyo lang siya? Sarkastiko nitong sabi. Tumingin si Ethan sa kanya. Matalim ang mga mata. Hindi ko kailangang protektahan ang katotohanan. Matapos ang mahabang investigasyon, napatunayan na peke ang ebidensya. Isang estudyante ang umamin na binayaran ni Alicia para gumawa ng kopya ng test paper at ilagay sa bag ni Lyra. Nahulog ang ulo ni Alicia, pinatawag ng dean at tinanggal sa scholarship. Pagkatapos ng lahat, pinatawag si Lyra at Ethan. Miss de la Cruz, sabi ng dean,
Malinis na ang pangalan mo. At ikaw, Prof. Ethan, salamat sa integridad mo. Hindi napigilan ni Lyra ang luha. Salamat po, ma'am. At salamat po, sir. Ngumiti si Ethan. Sabi ko sa'yo, di ba? Hindi laging makikita sa ekwasyon ang sagot. Minsan, nasa puso. Habang naglalakad silang palabas ng opisina, tinanong ni Lyra, Sir, bakit po ninyo ako'y pinaglaban kahit delikado sa inyo? Ngumiti si Ethan, nakatingin sa langit. Dahil minsan may estudyanteng mas karapat dapat sa respeto kaysa sa reputasyon. At sa sandaling iyon, unti-unting nawala ang bigat sa dibdib ni Lyra. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi na lang siya basta estudyante. Isa na siyang taong may karapatang ipaglaban at may isang taong handang ipaglaban siya. Matapos mapawalang sala si Lyra, unti-unting bumalik ang sigla sa kanyang pag-aaral. Ngunit hindi na rin maikakaila ang pagbabago sa turing sa kanya ng mga kaklase. Kung dati ay nilalait siya, ngayon ay may halong paghanga at takot. Hindi dahil sa yaman o kapangyarihan, kundi dahil ipinakita niyang kayang ipaglaban ng isang mahirap ang karangalan sa gitna ng kasinungalingan. Ngunit sa kabilang banda, si Professor Ethan ay tahimik lang. Hindi niya alam kung paano haharapin si Lyra matapos ang lahat na nangyari. Sa bawat tingin niya rito sa klase, may halong paggalang at damdamin na pilit niyang pinipigilan. Isang araw, habang nagtuturo siya ng differential equations, bigla niyang napansin na nakatitig sa kanya si Lyra. Nang magtama ang kanilang mga mata, agad silang umiwas pareho. Ngunit pareho ring silang napangiti. Pagkatapos ng klase, hindi na napigilan ni Ethan ang sarili. Miss De La Cruz, sandali lang. Sabi niya, lumapit si Lyra, dala ang kanyang notebook. Opo, sir? I just want to say, I'm proud of you. Mahinahong sabi ni Ethan. Maraming estudyante ang bumabagsak dahil sa kahirapan, pero ikaw, hindi mo hinayaang matalo ka ng mundo. Ngumiti si Lyra, ngunit may luha sa gilid ng kanyang mga mata. Kung hindi po dahil sa inyo, sir, baka matadal na akong sumuko. Napahinga ng malalim si Ethan. Minsan, hindi ko ring alam kung bakit ko ginagawa to. Pero kapag nakikita kitang nagsisikap, parang may dahilan ulit. Sa araw ding iyon, naglabas siya ng bagong challenge sa klase. Isang mahirap na problem-solving exercise na halos imposibleng masagutan ng kahit sinong estudyante. Kung sino man ang makakasagot nito ng tama, wika ni Ethan habang nagsusulat sa pisara. May espesyal na premyo mula sa akin. Agad na kinabahan ang mga estudyante. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, naging tahimik ang unibersidad sa loob ng ilang araw. Lahat ay tila natutong mag-ingat sa mga salita nila. At si Lyra ay muling nagbalik sa klase na may dangal na hindi na kayang dungisan. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, hindi niya maiwasang isipin ang mga nangyari. Lalo na kung paano siya ipinaglaban ni Professor Ethan sa harap ng lahat. Sa bawat tingin niya rito, may halong paghanga at takot. Paghanga dahil sa tapang nito, at takot dahil sa damdaming unti-unti nang lumalalim sa kanyang puso. Sa araw ng pagbabalik niya sa klase, inasigla ni Ethan ang mga estudyante sa isang bagong lesson. Ngayong natapos na ang midterms, gusto kong subukin kung gaano na kayo kalalim sa pag-intindi, hindi lang sa formula kundi sa lohika. Lumapit siya sa pisara at nagsulat ng isang komplikadong equation na tila kumakatawan sa mga relasyong hindi mo agad mauunawaan. Sinumang makafa-solve nito, patuloy niya, ay bibigyan ko ng isang espesyal na premyo. Nagkatinginan ng mga estudyante, ngunit napailing ang karamihan. Si Alicia, na ngayoy tahimik at halos hindi tumitingin kay Lyra, ay umiwas ng tingin. Si Lyra naman ay nagtaas ng kamay. Sir, pwede po bang ako ang sumubok? Sigurado ka? Tanong ni Ethan, may bahagyang ngiti. Opo sir, sagot niya, sabay tayo. Habang nagsusulat siya sa pisara, tahimik ang buong klase. Wala ni isang ingay kundi ang tunog ng chalk na kumikiskis sa pisara. Sa bawat linya ng computation, halatang pinag-isipan ni Lyra ang bawat hakbang. Habang minamasdan siya ni Ethan, tila bumagal ang oras. Nakita niya kung paano magningning ang mga mata ng estudyanteng dati ay kinakabahan pa sa simpleng tanong. Ngayon, naroroon sa harap niya ang isang babae na puno ng tiwala at tapang. Matapos ang ilang minuto, tumigil si Lyra at huminga ng malalim. Sir, tapos na po ako. Lumapit si Ethan, tinitigan ang sulat sa pisara.
Tumahimik siya ng ilang sekundo, saka ngumiti. Tama, wika niya. Tama lahat. Nagulat ang buong klase. Tama? Sigaw ng isa. Paano niya nagawa yon? Ngumiti si Ethan. Simple lang, sabi niya. Ginamit niya ang lohika, hindi lang ang formula. Ngunit bago pa matapos ang ingay sa silid, bigla siyang nagbiro. Isang biro na magbabago ng takbo ng kanilang kwento. Kung masolve mo yan, pakakasalan kita. Natahimik ang buong klase. Tila napako sa kinatatayuan si Lyra. Si Mira, ang kaibigan niya, ay halos mapatili sa gulat. Sir! Sigaw ng isang estudyante. Seryoso kayo? Ngumiti lang si Ethan, ngunit sa loob niya may kaba. Biro lang syempre, sabi niya, sabay tawa. Ang premyo mo, Lyra, ay automatic perfect score. Ngunit sa kabila ng tawanan ng iba, hindi mawala sa isip ni Lyra ang salitang, pakakasalan kita. Habang nakaupo siya, parang naririnig pa rin niya ito, paulit-ulit, hanggang sa maramdaman niyang namumula ang kanyang mukha. Pagkatapos ng klase, naglakad si Lyra palabas ng gusali. Umambon. Mabilis niyang binuksan ang kanyang payong, ngunit nang makita niyang walang dalang payong si Ethan na papalabas din, agad siyang lumapit. Sir, dito po kayo. Kasya po tayo. Ngumiti ito. Salamat. Hindi ko akalaing uulan. Tahimik silang naglakad sa ilalim ng maliit na payong. Minsan nagtatama ang kanilang mga balikat. Minsan nagtatagpo ang mga mata. Sir, mahina niyang sabi. Totoo po ba yung sinabi niyo kanina? Tungkol saan? Tanong ni Ethan. Bagaman alam niya ang tinutukoy. Yung pakakasalan niyo po ako. Tumigil si Ethan sa paglakad, saka tumingin sa kanya. Lyra, biro lang yun. Pero minsan ang biro ay nagsisimula sa totoo. Hindi makasagot si Lyra. Ramdam niyang bumilis ang tubok ng puso niya, ngunit pinili niyang manahimik. Pareho silang nagpatuloy sa paglakad hanggang makarating sa terminal. Salamat po ulit, sir. Wika niya. Lyra, tawag ni Ethan bago siya umalis. Salamat din sa pagpapatunay na hindi kailangan ng yaman para maging matalino. Pag-uwi niya, ikinuwento niya kay Lola Bising ang nangyari. La, sabi ni Lyra habang nakangiti, sinabihan po ako ni sir na pakakasalan niya ako. Natawa si Lola. Totoo? Opo, pero biro lang daw. Ngumiti si Lola. Apo, ang bawat biro may halong katotohanan. Pero kung mahalaga siya sa'yo, huwag mong madaliin. Hayaan mong panahon ang magpatunay kung destiny nga. At sa gabing iyon, habang humihiga si Lyra, naramdaman niyang hindi lang mga numero at formula ang iniikot sa isip niya. Sa unang pagkakataon, isang pangalan ang paulit-ulit niyang binubulong, si Professor. Ethan Villarreal, ang lalaking minsan lang nagbiro, ngunit tumama ng diretsyo sa kanyang puso. Kinabukasan, tila may kakaibang pakiramdam si Lyra pagpasok pa lang sa universidad. Ang mga kaklase niya nagbubulungan, nagtatawanan at hindi maikakailang may iisang paksa, ang biro ni Prof. Ethan. Uy, bride-to-be, biro ng isa habang dumadaan siya. Lyra, baka magpa-meeting si sir para sa wedding? Sabat ng isa pa. Bagaman natawa siya, hindi maitatanggi ang pamumula ng kanyang pisngi. Pilit niyang tinatabunan ang kaba at kilig sa puso niya, lalo na nang makita niyang papasok na si Ethan sa silid. Good morning, class! Bati ng propesor, walang bahid ng biro sa mukha. Ngunit sa sandaling magtama ang kanilang mga mata ni Lyra, biglang tumigil ang oras para sa kanya. Ang dating malamig at seryosong titig ng guro ay may halong ngiti ngayon. Hindi binibigkas ng labi, pero ramdam sa mata. Matapos ang klase, nagmamadaling lumapit si Mira sa kanya. Grabe, Lyra! Alam mo ba, trending ka sa University Forum. Pinost ng kaklase natin yung video ni sir na nagbiro sa'yo. Ha? Anong video? Gulat niyang sagot. Yung sinabi niyang pakakasalan kita, naka-video pala yun. Ang dami nang nagko-comment. May nagsasabi pang bagay daw kayo. Namutla si Lyra. Mira, kapag nalaman to ng dean, baka maapektuhan si sir. Hindi nagtagal, kumalat ang usapan sa buong universidad. Sa faculty lounge, narinig ni Ethan ang dalawang guro na nag-uusap. Si Villarreal talaga, ibang klase. Biro ba yung ganun? Sa estudyante pa talaga? Baka naman may nangyayari na sa kanila? Sagot ng isa sabay tawa. Napapikit si Ethan.
pilit pinipigilan ang sarili. Hindi niya sinasadyang mapahiya si Lyra at lalong ayaw niyang isipin ng iba na may mali sa kanilang samahan. Kinagabihan, naglakad siya papunta sa lumang food court sa may kanto, kung saan madalas magbenta si Lyra. At gaya ng inaasahan niya, naroon na ito. Nakaupo, nag-aayos ng mga stick habang nakahawak sa notebook. Lyra, tawag niya. Napalingon ito, halatang nagulat. Sir, anong ginagawa niyo rito? Gusto kong humingi ng tawad, sabi niya, mahinahon. Hindi ko akalain na lalala ng ganun ang biro ko. Hindi ko intensyon na mapahiya ka. Ngumiti si Lyra, bagaman halata ang pagod sa muka. Wala pong problema, sir. Alam ko namang biro lang yon. Ang problema lang po, masyado silang marites. Napatawa si Ethan. Maripes talaga. Pero gusto kong malaman mo, hindi ako nagbibiro ng basta-basta. Minsan kasi, sa mga biro, lumalabas ang mga bagay na di ko kayang sabihin ng diretso. Napatigil si Lyra. Sir, anong ibig niyo pong sabihin? Tumitig siya sa mata nito, tapos mumiti. Wala. Basta, salamat kasi kahit ganun ang sitwasyon, hindi ka nagalit. Hindi naman po ako madaling magalit, sir. Sanay na po akong pagtawanan ng mga tao. Pero iba yung naramdaman ko nung pinagtanggol niyo ako noon. Pinagtanggol lang kita dahil totoo ka, sagot ni Ethan. At siguro dahil gusto kong manatiling totoo rin ako. Tahimik silang dalawa habang umuulan ng bahagya sa labas. Ang mga patak ng ulan ay parang sinadyang saksi sa mga salitang hindi nila kayang sabihin ng diretsyo. Hanggang sa dumating si Mira, may dalang payong. Lyra, pauwi na tayo. Ang lakas ng ulan. Tumayo si Lyra. Sir, mauna na po kami. Tumango si Ethan. Ingat ka. Sa pag-uwi niya, hindi mawala sa isip ni Lyra ang mga sinabi ng guro. Sa mga biro lumalabas ang mga hindi kayang sabihin. Paulit-ulit sa kanyang isip. Hanggang sa makatulog siya nang may ngiti sa labi. Hawak pa rin ang kanyang lumang notebook na puno ng equation at pangalan ng propesor. Samantala, si Ethan ay nakaupo sa loob ng kanyang apartment, nakatingin sa mga papel na hindi pa nasusuri. Sa mesa, may maliit na papel na sinulatan niya ng mga salita. Kung bawal ang damdaming to, bakit parang ito ang pinakatamang formula sa buhay ko? Napailing siya, sabay tawa sa sarili. Ethan, ikaw ang propesor ng lohika, pero bakit sa puso mo wala kang mahanap na sagot? Kinabukasan, pagpasok nila sa klase, napansin ni Lyra na tila mas kalmado si Ethan. Good morning, bati niya sa klase. Ngayon, may panibago tayong aralin. Ngunit sa dulo ng chalkboard, napansin ni Lyra ang isang maliit na equation na parang sinadyang itago sa mga estudyante. Nakalagay, L plus E equals infinity. Numiti siya ng lihim. Hindi na niya kailangan tanungin kung anong ibig sabihin noon. At sa tahimik na silid, habang patuloy ang leksyon, alam nilang pareho, may araling nagsimula na sa pagitan nila. Isang leksyong hindi matatagpuan sa kahit anong libro. Lumipas ang mga araw at unti-unting nanahimik muli ang unibersidad matapos ang isyong nag-ugat sa biro ni Professor Ethan. Ngunit sa bawat klase, napansin ni Lyra na tila may kakaiba sa kilos ng guro niya. Madalas itong tulala, parang may iniisip na mabigat. Minsan, nahuhuli niya itong nakatingin sa kanya habang nagle-lecture. Pero agad ding iiwas kapag nagtama ang kanilang mga mata. Parang may gustong sabihin si Ethan, pero pinipili nitong manahimik. Isang tanghali, matapis ang klase, tinawag siya nito. Lyra, sabi ni Ethan, habang nag-aayos ng mga papel sa mesa. Pwede ka bang magstay sa dlit? Tumango si Lyra, halatang kinakabahan. Opo sir, may mali po ba ako? Umiling ito. Wala naman. Gusto ko lang magpasalamat. Sa lahat ng estudyante ko, ikaw lang ang nagpaalala sa akin kung bakit ko piniling maging guro. Napangiti si Lyra. Sir naman, parang ang lalim naman po ng salitang yan. Gumiti rin si Ethan, ngunit may lungkot sa likod ng ngiti. Lyra, minsan kahit gaano natin kamahal ang ginagawa natin, kailangan natin umalis. May mga bagay na mas mahalaga kaysa sa kung saan tayo komportable. Hindi agad naintindihan ni Lyra ang ibig niyang sabihin. Ngunit kinabukasan,
Habang nakapaskil sa bulletin board ang mga announcement, halos malaglag ang puso niya nang mabasa niya. Prof. Ethan Villarreal, on indefinite leave. Nang gabing iyon, hindi siya mapakali. Sinubukan niyang tawagan si Mira, pero wala ring sagot sa mga tanong niya. Kaya nagpa siyang pumunta sa faculty office. Naroon si Professor Sandoval, na kaibigan ni Ethan. Sir Sandoval, totoo po bang aalis si Prof. Ethan? Tumango ito. Oo, Lyra. Sinabi niyang kailangan muna niyang magpahinga sa pagtuturo. May mga personal siyang kailangang ayusin. Personal? Tanong niya, halos pabulong. Hindi ko rin alam ang detalye. Pero sinabi niya sa akin, huwag kang mag-alala. Hindi raw siya umaanis dahil sa gulo o dahil sa'yo. Gusto lang daw niyang bigyan ng espasyo ang sarili niya. Tahimik lang si Lyra. Pakiramdam niya'y biglang lumamig ang paligid. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Binuksan niya ang kanyang lumang notebook. At sa likod nito ay naroon pa rin ang maliit na papel na sinulatan ni Ethan ng equation na L plus E equals infinity. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Sir, bakit kailangang umalis ka? Bulong niya sa dilim. Ilang araw matapos iyon, pumunta siya sa terminal kung saan madalas niyang nakikita si Ethan sa tuwing umuuwi. Ngunit sa halip na kotse niya, isang taxi lang ang nakita niyang nakaparada. Isang lalaki ang bumaba, bitbit ang isang maletang kulay itim, si Ethan. Sir, sigaw ni Lyra. Napalingon ito, halatang nagulat. Lyra? Anong ginagawa mo rito? Sir, aalis po ba talaga kayo? Hindi niyo man lang po sinabi? Huminga ito ng malalim. Lyra, kailangan ko muna. Hindi ko kayang manatili rito habang may mga usapang hindi dapat mangyari. Dahil po ba sa akin? Diretsyong tanong ni Lyra, halos pabulong. Tumingin ito sa kanya. Kita sa mata ang pag-aalangan. Hindi ko alam, Lyra. Baka oo. Kasi sa tuwing nakikita kita, parang nakakalimutan kung guro ako at estudyante ka. Tahimik silang pareho. Ang hangin sa paligid ay tila mabigat. Niyakap ni Lyra ang kanyang mga braso. Pilit pinipigilang umiyak. Sir, hindi ko naman po inihingi na maging higit pa tayo sa guro't estudyante. Gusto ko lang pong malaman, babalik pa ba kayo? Ngumiti si Ethan, mahina at puno ng lungkot. Hindi ko alam. Pero isa lang ang sigurado, Lyra, hindi kita makakalimutan. Habang papasakay siya sa taxi, ibinigay niya sa dalaga ang isang maliit na envelope. Para sa'yo to, huwag mong bubuksan hanggat hindi mo pa natatapos ang kurso mo. Sir, pinig ni Lyra, nanginginig, magpakatalino ka pa. At higit sa lahat, huwag mong kalimutan kung sino ka. Umalis si Ethan at naiwan si Lyra sa gilid ng kalsada. Hawak ang envelope na tila mas mabigat pa sa puso niyang basag. Habang lumalayo ang taxi, ramdam niya ang pag-ikot ng mundo sa paligid. Ang mga busina, ang ulan, at ang mga ilaw ng lungsod ay parang naglaho. Ang tanging naririnig niya ay ang huling sinabi ng propesor, hindi kita makakalimutan. Mula noon, nagpatuloy si Lyra sa pag-aaral ng masigasig. Mas naging seryoso siya, mas determinado. Ngunit sa bawat formula, bawat equation at bawat tanong na isinusulat niya, ang sagot ay pareho pa rin. Ang pangalan ni Professor Ethan Villarreal. 3 taon ang lumipas mula nang umalis si Professor Ethan Villarreal sa universidad. Sa loob ng panahong iyon, naging isa sa mga pinakakilalang estudyante si Lyra. Nakapagtapos siya ng Bachelor of Science in Mathematics Education. At hindi lang basta nakapagtapos, valedictorian pa. Sa graduation speech niya, halos hindi niya mapigilang mapaluha. Para po ito sa mga taong naniwala sa akin kahit noong wala pa akong tiwala sa sarili ko. Para po ito sa taong nagturo sa akin hindi lang ng numbers, kundi ng halaga ng paninindigan. Tumayo ang lahat para magpalakpakan. Ngunit sa gitna ng ingay, may kakaibang damdaming hindi maipaliwanag si Lyra. Parang may kulang. Sa kabila ng kanyang tagumpay, may bahagi ng puso niyang tila naiwan sa nakaraan. Matapos ang graduation, tinanggap siya ng universidad bilang assistant professor. Sa unang araw ng kanyang pagtuturo, nakatayo siya sa harap ng klase, hawak ang chalk, at hindi mapigilang ngumiti. Good morning class, wika niya. At sa sandaling iyon, naalala niya si Ethan, kung paano ito nakatayo sa harap nila noon, malamig ngunit puno ng disiplina.
Ngunit sa loob ng puso ni Lyra, may pag-asang isang araw muling magtatagpo ang kanilang mga landas. Ilang buwan pa ang lumipas. Isang umaga, habang nagkakape sa faculty lounge, narinig ni Lyra ang mga kasamahan niyang nag-uusap. "Uy, may bagong dean sa Department of Mathematics," sabi ng isa. "Talaga? Sino raw?" tanong ng isa pa. "Si Professor Ethan Villarreal daw. Kakabalik lang mula sa Singapore. Grabe raw ang credentials." Natigilan si Lyra. Hawak pa rin ang tasa ng kape. "Si Sir Ethan?" bulong niya. Halos mabitawan niya ang tasa at bago pa siya makapag-isip, nagmamadali siyang lumabas ng lounge. Sa hallway, nakita niya ang pamilyar na figura ng lalaking minsan ang naging sentro ng kanyang mundo. Matikas pa rin, suot ang kulay abong blazer. May bahagyang puting buhok sa gilid, ngunit hindi nagbago ang mga mata. Sa sandaling magtama ang kanilang paningin, parang bumagal ang paligid. "Lyra," mahina ngunit buo ang tinig ni Ethan. "Sir," halos hindi makapagsalita si Lyra. Pareho silang napangiti, ngunit halata ang halong kaba. Lumapit si Ethan. "I heard you're now a professor here. Congratulations. Alam kong mararating mo to." "Salamat po, sir. Pero kayo rin po, din na pala tayo ngayon." Sagot ni Lyra. Pilit pinapanatili ang profesional na tono. Mumiti si Ethan. "Ang galing mo pa rin sa math. Pero mukhang mas magaling ka na ring magtago ng inisyon." Bahagya siyang natawa. "Sir, natuto po ako sa inyo." Mula noon, madalas silang pagkita sa faculty meetings, sa hallway o sa cafeteria. Ngunit iba na ngayon, hindi na guro at estudyante, kundi magkapantay na profesional. Gayunpaman, hindi maikakaila ni Lyra na sa tuwing magtatamahang kanilang mga mata, naroroon pa rin ang parehong pakiramdam. Ang hindi natapos na koneksyon. Isang gabi, matapos ang faculty seminar, naabutan ni Ethan si Lyra sa silid-aralan, naglilinis ng pisara. "Late ka pa rin umuwi, tulad ng dati," sabi niya habang nakangiti. Napalingon si Lyra, halatang nagulat. "Sir, din Ethan, hindi niyo naman kailangang." "Ethan na lang," putol nito, mahinahong ngunit diretsyo. Natawa siya, bahagyang namula. "Okay po, Ethan." Sandaling natahimik ang dalawa. "Lyra," sabi niya, 3 taon kitang iniwasan. Pero sa bawat araw na wala ako rito, ikaw pa rin ang nasa isip ko." Hindi agad nakasagot si Lyra. Sa halip, tumingin siya sa pisara. Hawak pa rin ang chalk. "Akala ko po kinalimutan niyo na ako." "Sinubukan kong kalimutan," sagot ni Ethan. "Pero paano mo kakalimutan ang taong nagturo sa'yo ng dahilan para bumalik sa buhay?" Tahimik ang paligid. Sa labas maririnig ang ulan na tumatama sa bubong. Lumapit si Lyra ng bahagya. "Sir, Ethan, noong umalis tayo, nag-iwan kayo ng sulat sa akin. Hindi ko po yan binuksan hanggang sa araw na graduate ako. Doon ko lang po nalaman." "Ano?" tanong ni Ethan. "Na nakasulat doon kapag natapos mo na ang laban mo sa buhay. Babalikan kita." Mumiti si Ethan, halatang tinatago ang luha. "At heto na nga ako." Nang gabing iyon, habang naglalakad sila palabas ng universidad, ramdam ni Lyra na unti-unting bumabalik ang init na matagal niyang iningatan. Hindi man nila binanggit ng direkta ang damdaming matagal na nilang kinikimkim. Sapat na ang bawat tinginan, bawat ngiti at bawat katahimikan upang ipahiwatig na sa wakas, dumating na ang tamang oras. Sa ilalim ng mga ilaw ng campus, naglakad silang magkasabay. Ang dating guro at estudyante, ngayoy 2 taong handang harapin ang bagong simula. Mula nang muling magtagpo sina Lyra at Ethan, tila naging mas makulay ang araw-araw sa universidad. Kapwa silang abala sa kani-kanilang mga klase. Ngunit madalas ay nagtatagpo ang kanilang mga landas sa faculty lounge o sa mga research meeting. Sa unang tingin, tila normal lang ang kanilang professional na ugnayan. Ngunit sa mga tahimik na sandali, sa pagitan ng mga tawa at titig, may hindi maipaliwanag na kilig na bumabalik sa kanila. Isang umaga, dumating si Lyra sa faculty room, dala ang kanyang mga test papers. Napansin niyang naroon na si Ethan, nakaupo sa kanyang mesa habang nagbabasa ng mga proposal. "Maaga ka ngayon, Lyra," bati nito, hindi inaalis ang tingin sa hawak na dokumento. "Hindi po ako sanay na nauuna kayong pumasok din," sagot ni Lyra, bahagyang nagbibiro.
Ngumiti si Ethan at tumingin sa kanya. Hindi na ako propesor mo, Lyra. Pwede mo na akong tawaging Ethan. Hindi po ako sanay. Natatawang sagot niya. Masasanay ka rin. Sagot ni Ethan na may makahulugang ngiti. Sabay balik sa pagbabasa. Lumipas ang ilang linggo at naging magkasama sila sa isang malaking proyekto ng universidad. Isang research paper na layuning iangat ang kalidad ng pagtuturo ng math sa mga pampublikong paaralan. Pinili ni Ethan si Lyra bilang co-lead researcher dahilan upang mas madalas silang magkasama sa loob ng opisina at library. Habang nag-aaral sila ng data, minsang natahimik si Lyra at tinitigan si Ethan na seryosong nakatutok sa laptop. Hindi pa rin ako makapaniwala na katrabaho ko na kayo ngayon. Mahinang wika niya. Tumigil sa pagtatype si Ethan at tumingin sa kanya. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya na makita kang ganito. Dati, ikaw yung tinuturuan ko ng basic algebra. Ngayon, ikaw na ang nagtuturo sa akin ng pasensya. Natawa si Lyra. Pasensya? Oo, kasi tuwing magkasama tayo, kailangan kong pigilan ang sarili kong ipakita kung gaano ako naaapektuhan ng presensya mo. Namilog ang mga mata ni Lyra. Ethan, ngumiti siya. Joke lang, mika niya, pero halata sa kanyang tinig na hindi iyon lubusang biro. Habang tumatagal, napapansin ng mga kapwang guro ang kakaibang chemistry nila. Ang ganda ng tandem niyo, Dean at Ma'am Lyra, biro ni Professor Sandoval. Parang kayong dalawa ang perfect equation. Napangiti lang si Lyra, ngunit nang lingunin niya si Ethan, nakita niya itong nakangiti rin, may lambing sa mata. Isang gabi, matapos ang mahabang araw ng research, inaya ni Ethan si Lyra na magkape sa malapit na kafe. Alam mo ba? Sabi niya habang nagkakape. Nung una kitang nakita ulit, akala ko panaginip lang. Pero ngayong nandito ka na, parang gusto kong paniwalaan na may pangalawang pagkakataon talaga ang tadhana. Tahimik lang si Lyra, nakatitig sa tasa niya. Ethan, natatakot ako, mahinahong sabi niya. Baka isipin ng iba, may mali sa atin. Umiling si Ethan. Wala nang mali sa panahon natin ngayon, Lyra. Pareho na tayong may karapatan magmahal. Wala na tayong kailangang itago. Sa mga sumunod na araw, patuloy silang nagtulungan sa proyekto. Ngunit dumating din ang pagsubok. Pumasok sa eksena si Professor Liam Torres, isang bagong guro sa departamento na agad humanga kay Lyra. Madalas na itong binibisita sa opisina, nagbibigay ng tulong o pagkain. Lyra, baka gusto mong sumama sa faculty outing namin sa Batangas. Alok ni Liam isang araw. Mumiti si Lyra. Salamat, pero may mga papers pa akong kailangang tapusin. Ngunit bago pa siya makaalis, dumating si Ethan, dala ang mga folders. Lyra, kailangan na nating isumite ang final draft mamaya. Huwag mo nang sayangin ang oras. Napatigan si Liam, halatang hindi natuwa. Dean, baka naman sobra na ang trabaho ni Ma'am Lyra. Baka pwede naman siyang magpahinga minsan. Ngumiti si Ethan, ngunit malamig. Kung pagod siya, ako ang unang makakaalam. Isa pa, hindi ko siya pinipilit. Siya mismo ang pumili sa proyektong to. Natapos umalis si Liam, napabuntong hininga si Lyra. Ethan, baka naman isipin ng iba, seloso ka. Tumawa siya. Hindi ako seloso, Lyra. Pinoprotektahan lang kita. Mumiti siya ng bahagya. Kung ganon, salamat. Nang matapos ang proyekto, nanalo ito sa National Research Competition. Sa awarding ceremony, binigyan ng pagkakataon si Ethan na magsalita. Sa tagumpay na ito, sabi niya sa harap ng lahat, may isang tao akong gustong pasalamatan. Hindi lang dahil sa alino niya, kundi dahil siya ang dahilan kung bakit ako bumalik sa pagtuturo. Tumingin siya kay Lyra at sa harap ng lahat mumiti. Thank you, Professor Lyra de la Cruz. You reminded me what love and purpose really means. Napalakpakan sila ng buong auditorium. Ngunit para kay Lyra, ang mga salitang iyon ay parang musika. Tugon sa mga tanong ng puso niya na matagal na niyang gustong marinig. At sa likod ng entablado, nang sila'y magkasalubong ng tingin, alam nilang pareho, ito na ang panibagong pagkakataon na minsan nilang ipinagdasal. Matapos ang matagumpay nilang proyekto at pagkapanalo sa National Research Competition, mas lalo pang lumalim ang pagkakaibigan ni Lyra at Ethan.
Ngunit habang lumalakas ang hangin ng tagumpay, unti-unti ring dumarating ang unos ng damdamin. Hindi nila inaasahan na sa gitna ng kaligayahan ay may mga pagsubok na muling magpapayanig sa kanilang mundo. Isang gabi ng malakas na ulan, habang pauwi si Lyra mula sa unibersidad, nakatanggap siya ng tawag mula sa Dean's office, mula kay Ethan mismo. "Lyra, hindi ka pa ba nakauwi?" Tanong nito sa kabilang linya. "Hindi pa po, sir. Ethan, nasa gate pa lang ako." "Ang lakas po ng ulan," sagot ni Lyra, nanginginig habang nagtatakip ng notebook sa ulo. "Dumaan ka muna rito sa faculty building. Delikado umuwi sa ganitong ulan. May bagyo raw papasok." Pagdating niya, sinalubong siya ni Ethan sa may pintuan. Basa ang kanyang buhok at kahit nakapayong siya, ramdam ni Ethan ang ginaw na bumabalot sa kanya. "Ano ka ba, Lyra? Tignan mo yung suot mo. Basang-basa na," sabi nito habang inaabot ang tuwalya. "Dito ka muna magpalipas. Walang masasakyan sa ganitong oras." "Pero Ethan," nag-aatubiling sabi ni Lyra, "baka may makakita sa atin. Baka isipin nila. Hayaan mo na muna silang mag-isip. Mas mahalaga ang kaligtasan mo." Pumasok sila sa opisina ni Ethan, kung saan tanging ilaw ng desk lamp at tunog ng ulan ang maririnig. Umupo si Lyra sa silya, habang si Ethan ay nag-init ng tubig para sa kape. "Kape?" alok niya. "Opo, salamat," tugon ni Lyra, habang hawak ang baso. Sinusubukang pakalmahin ang nanginginig niyang mga kamay. Tahimik silang dalawa sa loob ng ilang minuto, hanggang sa biglang tumama ang kidlat at saglit na nag-brown out. Sa gitna ng dilim, narinig ni Lyra ang mahinang boses ni Ethan. "Lyra, naaalala mo pa ba yung huli nating gabi bago ako umalis?" Tumango si Lyra, halos hindi makatingin. "Paano ko po makakalimutan yon? Araw po yon ng pinakamalungkot kong pamamaalam." "Alam mo ba," wika ni Ethan, "mula nang umalis ako, araw-araw kong pinagsisihan na iniwan kita ng walang kasiguraduhan. Akala ko makakalimutan kita habang abala ako sa trabaho abroad. Pero habang mas dumarami ang papel sa harap ko, mas malinaw kong naririnig ang boses mo." Napaluha si Lyra. "Ethan, hindi niyo po kailangang magsalita ng ganito. Pareho tayong may pangalan na kailangang protektahan." Ngumiti siya, ngunit halatang nahihirapan. "Hindi ko na kailangan ng pangalan, kung kapalit naman nito ang katahimikan ng puso ko." Sandaling katahimikan. Hamdam nila ang kalabog ng ulan sa bubong. Si Lyra hindi na makapagsalita. Sa bawat patak ng ulan, tila sinasabay nito ang tibok ng kanilang mga puso. "Ethan," bulong niya, "kung totoo yung biro mo noon, napakakasalan mo ako kapag nasolve ko ang problema. Biro pa rin ba yun hanggang ngayon?" Tumitig si Ethan sa kanya. Mabagal ngunit matatag. "Hindi na biro yun, Lyra. Hindi na matagal na panahon." Biglang bumukas ang pinto. Si Professor Sandoval may dalang flashlight. "Dean, Ma'am Lyra, buti nandito kayo. Sinisiguro ko lang naligtas kayo." Ang lakas ng ulan. Nagkatinginan ng dalawa, parehong nagkunwaring kalmado. "Salamat, Sandoval," sabi ni Ethan. "Magpapahinga na rin kami dito. Maghihintay na lang humina ang ulan." Ngumiti ang matandang propesor. "Siguraduhin niyong walang mangyayaring chemistry experiment dyan, ha?" Biro nito sabay tawa bago lumabas muli. Nang maiwan silang dalawa, natawa si Lyra kahit halatang naiilang. "Kita mo yan? Hanggang ngayon may intriga pa rin." Mumiti si Ethan. "Wala na tayong kailangang patunayan sa iba, Lyra. Ang mahalaga, alam nating totoo yung nararamdaman natin." Pagkalipas ng ilang oras, humina ang ulan. Tumayo si Lyra at kinuha ang kanyang bag. "Uuwi na po ako, baka mag-alala si Lola." Inihatid siya ni Ethan hanggang sa gate. Sa ilalim ng lamig ng gabi, bago siya tuluyang umalis, bumulong si Ethan. "Lyra, pag dumating ulit ang araw na may problema kang hindi mo masolve, ako pa rin ang magiging sagot." Hindi nakasagot si Lyra, ngunit ninitian niya ito bago tuluyang sumakay ng tricycle. Habang lumalayo ang sasakyan, ramdam niyang muling bumubuhay ng emosyon ang bawat salitang binitiwan ni Ethan. Sa gabing iyon ng bagyo, hindi lang ulan ang bumuhos, kundi ang mga damdaming matagal na nilang pinipigilan. Kinabukasan matapos ang gabing puno ng ulan at damdamin, dumating si Lyra sa unibersidad na ila may bagong pag-asa.
Kahit pagod at kulang sa tulog, hindi maikakailang may ngiti sa kanyang mga labi. Pagpasok niya sa faculty lounge, sinalubong siya ng mga kasamahan niyang guro. "Lyra, congratulations!" Sigaw ni Professor Sandoval. "Nanalo ang research team ninyo sa national competition. Tinawagan ako kagabi ng committee." Napatigil si Lyra, hindi agad makapaniwala. "Ano po? Nanalo tayo?" "Oo, at ikaw ang binanggit nilang outstanding contributor." Masiglang dagdag ni Sandoval. Hindi niya alam kung iiyak o matatawa. Tumakbo siya palabas ng lounge upang hanapin si Ethan. Pagdating niya sa opisina nito, nandoon na ang ilang staff. Abala sa paghahanda ng dokumento para sa awarding ceremony. "Dean Ethan, congratulations po sa team ninyo," bati ng sekretarya. Mumiti si Ethan at tumingin kay Lyra. "Mukhang kailangan kong batiin ka, Professor Lyra de la Cruz." Sabi niya, may halong lambing at pagmamalaki. "Ethan, nanalo tayo?" Sigaw ni Lyra, hindi mapigilan ang saya. Mumiti siya at sa unang pagkakataon, hindi na niya pinigilan ang sarili. Lumapit siya kay Lyra at niyakap ito ng mahigpit. "Sabi ko sa'yo, kaya natin to." Pagkalipas ng ilang araw, ginanap ang awarding ceremony sa Grand Auditorium ng Universidad. Dumalo ang mga propesor, estudyante at ilang kilalang personalidad sa larangan ng edukasyon. Nakaupo si Lyra sa unang hanay, suot ang simpleng navy blue dress. Habang pinapanood niya si Ethan sa entablado, naramdaman niyang parang bumalik siya sa unang araw nilang pagkikita sa klase. Ngunit ngayon, hindi na guro't estudyante, kundi magkapantay na mga guro. Lumapit ang MC sa podium. "Ngayon ating tawagin ang mga nanalo sa National Mathematics Research Competition. Ang Best Research Team of the Year ay mula sa San Feliciano University, Dean Ethan Villarreal at Professor Lyra de la Cruz." Tumayo si Lyra, halatang kinakabahan, habang si Ethan ay tumalikod at ngumiti sa kanya bago sabay silang lumakad patungong entablado. Pag-abot ng tropeo, nagsalita si Ethan sa mikropono. "Hindi ko po ito inaasahan. Pero gusto kong ibahagi ang tagumpay na ito sa taong naging inspirasyon ko sa bawat formula, sa bawat pagsusuri, at sa bawat aral sa buhay." Tumigil siya sandali, hinanap ang mga mata ni Lyra sa gitna ng mga ilaw. Si Professor Lyra de la Cruz, ang pinakamatalinong taong nakilala ko. Hindi dahil sa utak, kundi dahil sa puso. Tahimik ang buong auditorium sa ilang segundo bago tuluyang pumalakpak ang lahat. Napaluha si Lyra, hindi makapaniwala sa narinig. Pagbaba nila ng entablado, biniru siya ni Sandoval. "Ang lakas talaga ng chemistry niyong dalawa. Magtayo na lang kayo ng sariling department ng Love and Logic." Natawa si Lyra, ngunit sa loob-loob niya, totoo ang sinabi ni Sandoval. Hindi lang lohika ang koneksyon nila, kundi puso. Sa mga sumunod na araw, hindi mapigilan ng mga estudyante at guro ang pag-uusap tungkol sa kanila. Bagay talaga sina Dean Ethan at Prof. Lyra. Sabi ng ilan, parang destiny. Ngunit si Lyra, sa kabila ng mga bulong-bulungan, nanatiling kalmado. Hindi na siya tulad ng dati. Hindi na siya natatakot sa opinyon ng iba. Samantala, si Prof. Liam Torres, na minsan ay nagtangkang sirain ang kanilang proyekto, ay tahimik na nagbabalot ng gamit sa faculty office. Lumapit si Lyra. "Liam," mahinahong sabi niya, "salamat pa rin sa lahat ng ginawa mo sa team dati." Ngumiti si Liam, bahagyang nakayuko. "Ikaw pa rin ang mas karapat-dapat. At pasensya na sa mga nagawa ko noon. Pinangunahan ako ng inggit." Ngumiti siya. "Matagal ko nang pinatawad yon. Sana matagpuan mo rin ang proyekto at taong para sa'yo." Tumamo si Liam. "Siguro nga, may sariling ekwasyon ang tadhana." Nang gabi ring iyon, habang nasa rooftop ng universidad, magkasama sina Ethan at Lyra, pinagmamasdan ng mga bituin. "Lyra," sabi ni Ethan habang hawak ang tropeo, "para sa'yo talaga to. Kung wala ka, baka matagal ko nang iniwan ang pagtuturo." Ngumiti siya. "Ethan, kung wala ka, baka hindi ko natutunang mahalin ang matematika at ang sarili ko." Ahimik silang pareho. Tanging ihip ng hangin at mga ilaw ng lungsod ang saksi sa atahimikan nila. Pagkatapos ng ilang sandali, bumulong si Ethan. "Naalala mo pa ba ang sinabi ko noon na kapag na-solve mo yung pinakamahirap na problema, pakatasalan kita?" Napangiti si Lyra. "Naalala ko, pero akala ko biro lang yun."
Tumitig siya sa mga mata nito. Hindi na ako nagbibiro ngayon. Sa sandaling iyon, hindi na kailangan ng mga salita. Ang tagumpay nila ay hindi lang tungkol sa panalo sa kompetisyon. Ito ay tagumpay ng dalawang pusong pinagbuklod ng lohika, tiyaga at pag-ibig na hindi kayang ilarawan ng kahit anong formula. Pagkatapos ng kanilang pagkapanalo at ng gabing puno ng pag-amin, nagsimula ang panibagong yugto sa buhay nina Lyra at Ethan. Hindi na sila nagtuturo sa parehong klase, ngunit madalas pa ring magtagpo sa mga faculty meetings at seminars. Gayunpaman, sa bawat pagkikita, naroon pa rin ang titig na dati pa nilang tinatago. Ngayon ay mas malinaw, mas totoo. Isang umaga, habang nag-aayos ng mga dokumento sa kanyang opisina, nakatanggap si Lyra ng liham na walang pangalan sa labas ng sobre. Binuksan niya ito at nakasulat sa loob. Kung dati ay biro lang ang kasal, ngayon ay totoo na ang tanong. Pwede pa ba akong manligaw? Villarreal. Napangiti si Lyra, pero agad din siyang namula. Nilingon niya ang pinto at nakita si Ethan. Nakasandal, may hawak na maliit na bulaklak na puti. Hindi ako sanay sa liham, pero gusto kong maramdaman mo na seryoso ako, sabi nito habang dahan-dahang lumapit. Ethan, mahina niyang sagot. Hindi mo kailangang gawin to. Gusto kong gawin, hindi dahil gusto kong balikan ang nakaraan, kundi dahil gusto kong magsimula ulit kasama ka. Napayuko si Lyra, pinipigilan ng ngiti. Hindi mo ba naiisip na baka pag-usapan ulit tayo ng mga tao? Ngumiti si Ethan. Kung mahalaga ka sa akin, bakit ko pa kailangang itago? Hindi na ako guro mo, Lyra. Magkapantay na tayo. Wala na tayong kailangang ikahiya. Sa mga sumunod na araw, naging tampulan ng usapan sa campus ang kakaibang panliligaw yang dean sa isa sa mga propesor. Tuwing break, dinadalhan ni Ethan si Lyra ng kape at pandesal. Sa mga seminar, palagi niyang binabanggit ang pangalan nito bilang aking inspirasyon sa pagtuturo. Marami ang natutuwa, pero mayroon ding ilan na nagtaas ng kilay. Isang hapon, naglalakad sila sa hardin ng universidad matapos ang faculty orientation. Ethan, alam kong marami pa rin hindi sang-ayon sa atin, sabi ni Lyra habang nakatingin sa mga bulaklak. Alam ko, sabot ni Ethan. Pero kung susukuan natin ang lahat ng dahil sa takot, paano tayo magiging halimbawa sa mga estudyante natin? Tahimik si Lyra. Hindi ko lang alam kung handa akong muli sa lahat ng intriga. Hinawakan ni Ethan ang kamay niya. Kahit ilang intriga pa, hindi ko na hahayaang mawala ka ulit. Sa mga panahong iyon, unti-unting napalapit si Lyra sa pamilya ni Ethan. Inimbitahan siya nito sa isang simpleng salo-salo sa bahay nila. Doon niya nakilala ang mga magulang nitong sina Don Antonio at Senyora Beatriz Villarreal, kilalang mayayamang negosyante. Ngunit pagdating pa lang niya, agad na naramdaman ni Lyra ang lamig ng pagtanggap. Anak, siya ba si Lyra? Tanong ni Senyora Beatriz na nakataas ang kilay. Ang nabalitaan kong estudyante mo noon? Opo ma, sagot ni Ethan. Ngayon ay isa na siyang propesor sa amin. Propesor nga, pero galing sa hirap, di ma? Mahinang sambit ng ginang na may halong paghamak. Ethan, anak, baka nakakalimutan mo kung anong klasing pamilya tayo. Halos hindi makapagsalita si Lyra. Pasensya na po kung dumating ako ng walang abiso, senyora. Hindi ko po intensyong magdulot ng... Ngunit pinigilan siya ni Ethan. Ma, sapat na po yan. Hindi ko tinuro sa mga estudyante ko ang manghusga sa pinagmulan ng tao. Tahimik ang hapunan na sumunod. Matapos iyon, naglakad silang dalawa palabas ng bahay. Lyra, pasensya na. Alam kong nasaktan ka sa mga sinabi ni Mama, sabi ni Ethan habang nakatingin sa kalsada. Umiling si Lyra. Nasaktan, oo. Pero mas nasasaktan ako dahil alam kong nahihirapan ka rin. Kung kailangan iwan ko ang lahat para sa'yo, gagawin ko. Mariing sagot ni Ethan. Pagod na akong magtago. Minsan ko nang sinukuan ang nararamdaman ko at hindi ko nahahayaang maulit yon. Sa gabing iyon, habang naglalakad silang dalawa sa ilalim ng mga poste ng ilaw, inabot ni Ethan ang isang maliit na kahon mula sa bulsa niya. Hindi pa ito proposal. Sabi niya habang binubuksan iyon, isang maliit na pendant na may nakasulat na L plus E equals infinity. Ngumiti si Lyra
At sa kabila ng lahat ng pagod, ng mga intriga at ng mga salitang biniiwan ng mga tao, ramdam niya sa sandaling iyon na walang formula ang kayang ipaliwanag ang pagmamahal na iyon. Tanggap po niya, wika niya sa dulo. Habang pinagmamasdan ang pendant, hindi ko na kailangang magtago. Kung handa kang ipaglaban ako, handa rin akong ipaglaban ka. Ngumiti si Ethan at hinawakan ang kamay niya. Kung ganon, Lyra, simula ngayon. Ako na ulit ang estudyante mo, ang estudyante ng pag-ibig mo. At sa gabing iyon, sa ilalim ng malamlam na liwanag, walang aralin, walang pagsusuli, at walang batas ng lohika. Tanging dalawang pusong muling natutong magmahal, nang walang takot. Pagkaraan ng ilang linggo, muling inanyayahan ni Ethan si Lyra sa kanilang bahay, umaasang mababago ang tingin ng kanyang mga magulang sa babae. Ngunit pagdating pa lang nila, ramdam na agad ni Lyra ang malamig na hangin ng pagtanggi. Nakaupo si Senyora Beatriz sa veranda, hawak ang tasa ng tsaa, habang nakamasid sa kanila na parang hukom sa isang paglilitis. Anak, panimula ni Don Antonio, hindi kami galit sa'yo, pero pag-isipan mo muna ang mga desisyon mo. Marami kang responsibilidad bilang Villarreal. Ang pamilya natin ay may pangalan na kailangang ingatan. Tumango si Ethan, kalmado ang tinig. At alam kong kaya kong ingatan yon pa. Pero hindi ibig sabihin nun ay kailangan kong talikuran si Lyra. Sumabat si Beatriz, hindi mo kailangang makipagtalo, Ethan. Ang babaeng yan ay maganda, oo. Matalino rin siguro. Pero iba ang mundo natin. Iba ang pinanggalingan niya. Hindi na napigilan ni Lyra ang sarili. Pasensya na po, senyora. Alam ko pong hindi ako karapat-dapat sa inyo. Pero hindi ko po pinipilit si Ethan na piliin ako. Ngunit tumayo si Ethan at tiningnan ang kanyang ina. Karapat-dapat siya. Mas karapat-dapat pa siya sa marami sa mundong ginagalawan natin. At kung kailangan kong iwan ang lahat para mapatunayan yan, gagawin ko. Lumipas ang mga araw at totoo sa kanyang sinabi. Nagsimula si Ethan ng panibagong buhay. Iniwan niya ang malaking bahay at lumipat sa maliit na apartment malapit sa universidad. Tinulungan siya ni Lyra mag-ayos ng mga gamit. Hindi mo kailangan gawin to, Ethan. Sabi ni Lyra habang inaayos ang kurtina. Pwede naman tayong maghintay hanggang sa tanggapin nila tayo. Umiling siya. Hindi ko kailangang maghintay para mabuhay ng totoo. Mas gusto kong makasama ka sa simpleng tahanan na may katahimikan, kaysa sa malaking bahay na puno ng panghuhusga. Ang dating marangyang pamumuhay ni Ethan ay napalitan ng simpleng umaga na may amoy ng kape at tinapay at gabi na may tawanan sa ilalim ng ilaw ng study lamp. Madalas silang magkasabay magturo sa unibersidad at sa mga libreng oras, tinutulungan nila ang mga batang hirap sa math. Lyra, ignan mo tong batang to, sabi ni Ethan habang nakayuko sa mesa ng kanilang maliit na learning center. Hindi siya marunong mag-divide pero ang tiyaga niya. Ngumiti si Lyra. Para kang nakikita mo ako nun? No? Tumawa si Ethan. Oo, at siguro kaya kita minahal? Dahil tinuruan mo akong mahalin ang mga bagay na simple pero totoo. Ngunit sa kabila ng kasiyahan, hindi rin mawawala ang mga pagsubok. Nagsimula silang kulangin sa pera. Hindi sanay si Ethan sa ganitong buhay. Ang maghati sa kuryente, maghintay sa sweldo, at magluto ng instant noodles tuwing gabi. Minsan, nagkakasagutan sila dahil sa pagod. Lyra, bakit mo pinilit bumili ng bagong laptop? Pwede namang ipaayos yung luma? Sabi ni Ethan habang nagbibilang ng gastusin. Ethan, kailangan yun para sa mga estudyante natin. Hindi lang para sa atin. Sagot ni Lyra, may pagod sa tinig. Alam ko, pero kung patuloy tayong gagastos ng ganito, baka ano? Baka pagsisihan mo na pinili mo ko? Tuwahimik si Ethan, pero bago pa makalayo si Lyra, hinawakan niya ito sa braso. Huwag mong sabihin yan. Pinili kita dahil ikaw lang ang bagay na hindi ko kailangang sukatin sa anumang numero. Pagkatapos ng gabing iyon, mas lalong tumibay ang samahan nila. Nagkaunawaan sila na ang pagmamahal ay hindi palaging madali, pero ito ang pinakamahalagang bagay na kayang ipaglaban. Makalipas ang ilang buwan, dumating ang isang hindi inaasahang bisita sa kanilang apartment.
Si Senyora Beatriz. Tahimik itong pumasok. Dala ang isang maliit na kahon ng pagkain. Hindi ko alam kung tatanggapin niyo ako. Panimula niya. Pero gusto kong makita kung masaya ka, anak. Ngumiti si Ethan. Masaya ako, ma. At ito si Lyra, ang babaeng nagturo sa akin kung paano tumawa sa gitna ng problema. Lumapit si Beatriz kay Lyra. Marami akong nasabing mali nun, pero nakita ko kung paano ka nagbago sa anak ko. Hindi ko akalain na kaya niyang tumawa ng ganito uli. Napaluha si Lyra. Maraming salamat po, senyora. Umiling ito at ngumiti. Tawagin mo na lang akong mama, kung kaya mo. Sa gabing iyon habang magkasamang naghahapunan ang tatlo, ramdam ni Lyra na unti-unting gumagaling ang sugat ng nakaraan. Wala nang pagitan ng kayamanan at kahirapan. Ang natira na lang ay dalawang pusong marunong umunawa. At sa gitna ng tawanan at simpleng pagkain, nasabi ni Ethan sa sarili, ito na siguro ang pinakamagandang equation ng buhay ko, ang pag-ibig na natutong magpakumbaba. Lumipas ang ilang buwan matapos ang pagkakasundo ni Senyora Beatriz at ni Lyra. Unti-unti nang bumalik sa tahimik na ritmo ang kanilang buhay. Si Ethan ay muling naimbitahan bilang keynote speaker sa isang pambansang komperensya sa edukasyon. Samantalang si Lyra ay ginawaran ng parangal bilang Mathematics Mentor of the Year. Isang pagkilalang hindi niya kailanmang inasahan. Sa araw ng seremonya, nakaupo sa harap ang buong pamilya ni Ethan. Sa unang pagkakataon, magkahawak kamay si Lyra at Beatriz habang nakangiting pinapanood si Ethan na tinatawag sa entablado. Pagkatapos ng talumpati nito, siya naman ang ipinakilala. At ngayon, sabi ng tagapagsalita, ang ating susunod na tagapagsalita ay isang babaeng nagsilbing inspirasyon hindi lamang sa kanyang mga estudyante kundi sa buong unibersidad, Professor Lyra de la Cruz Villarreal. Natigilan si Lyra. Hindi pa siya kasal, ngunit tila ipinangunguna na ng mundo ang tadhana. Pag-akyat niya sa entablado, bahagya siyang napatingin kay Ethan na ngumingiti sa kanya. Punong-puno ng pagmamalaki. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan, panimula ni Lyra, habang hawak ang mikropono. Pero kung may natutunan ako sa lahat ng taon ng pagtuturo, ito ay ang katotohanan na ang buhay ay parang isang mahirap na math problem. Minsan kahit anong formula ang gamitin mo, hindi mo agad mahahanap ang sagot. Pero kapag may nagturo sa iyo kung paano magtiwala sa proseso, doon mo makikita na ang mga numero ay may kwento rin. Tahimik ang lahat habang nagsasalita siya. Noong araw, isa akong estudyanteng walang tiwala sa sarili. Pero may isang guro na naniwala sa akin. Inuruan niya akong bumamon sa bawat pagkakamali at higit sa lahat, tinuruan niya akong magmahal habang nag-iisip. Tumigil siya sandali at tumingin kay Ethan. Kaya kung may dedikasyon akong gustong ibigay ngayon, ito ay para sa taong iyon. Ang taong nagpatunay na kahit ang pinakamahirap na problema, may kasagutan basta't may pagmamahal. Palakpakan ng sumunod at maraming luha ang pumatak sa mga mata ng mga nakikinig. Lumapit si Ethan sa entablado, hindi mapigilang yakapin si Lyra. You made me proud, Lyra, bulong niya. Hindi lang bilang guro, kundi bilang tao. Mula noon, naging isa sila sa mga pinakagalang na mag-asawa sa akademya. Hindi pa man opisyal na kasal, ngunit para sa marami, para na silang isa. Sa mga sumunod na linggo, nagsimula silang magplano ng isang maliit na kasal. Ayokong enggrande, sabi ni Lyra habang nagkakape. Gusto ko lang simple, yung totoo. Simple, pero puno ng puso, sagot ni Ethan, nakangiti. Isang gabi, habang magkasama silang naglalakad pahuwi, huminto si Ethan sa gitna ng footbridge na madalas nilang daanan noong magkasama pa sila bilang guro at estudyante. Naalala mo pa ba to? Tanong niya. Paano ko makakalimutan? Sagot ni Lyra. Dito mo ako tinuruan ng formula ng parabola at dito rin nagsimula ang lahat. Mumiti si Ethan at binuksan ang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Kung ganon, sabi niya, lumuhod sa harap ni Lyra. Dito ko na rin tatapusin ang ekwasyon natin. Halos hindi makapaniwala si Lyra. Ethan, totoo ba to? Totoo, hindi ko na gustong ulitin yung biro noon. Gusto ko na ngayon ikaw na ang sagot sa lahat ng problema ko. Napaluha si Lyra.
at sa gitna ng ingay ng lungsod at liwanag ng mga poste, marahan siyang tumango. Oo, Ethan, matagal ko nang nasolve ang problemang yan. Ilang araw pagkatapos ng engagement, bumisita silang muli sa bahay ng mga magulang ni Ethan. Ngayon ay mas mainit ang pagtanggap sa kanya. Lyra, anak, sabi ni Don Antonio, ipinagmamalaki ka naming maging bahagi ng pamilya. Hindi namin kailanman inasahan na ang babaeng minsan naming hinusgahan ay magiging dahilan ng tagumpay ng anak namin. Ngumiti si Lyra. Salamat po, Papa. Hindi ko rin inakalang may lugar ako sa pamilyang ganito. Sumagot si Beatrice habang pinapahid ang luha sa mata. Anak, hindi ko kailanman nakita si Ethan na ganito kasaya. Kung alam ko lang noon, hindi ko sana kayo pinaglayo. Lumipas pa ang ilang linggo at sa gitna ng mga paghahanda para sa kasal, nakatanggap si Lyra ng liham mula sa dating kaklase niyang si Alicia. Lyra, kung mababasa mo to, gusto kong humingi ng tawad sa lahat ng ginawa ko noon. Naiinggit lang ako sa iyo, sa tapang mo at sa pagmamahal na natanggap mo. Sana maging masaya ka. Habang binabasa niya iyon, napangiti siya at niyakap ang liham. Ang buhay talaga, parang math problem. Wika niya sa sarili. Lahat ng mali may solusyon. Kailangan mo lang ng tamang formula at ng taong maniniwala sa'yo. Sa sandaling iyon, alam ni Lyra na natagpuan na niya hindi lang ang sagot, kundi ang dahilan kung bakit siya nagsimula. At habang pinagmamasdan niya si Ethan sa labas, nakangiti habang kausap ang mga bata ng kanilang learning center, naisip niyan ito na ang tunay na panibagong pag-asa, ang pag-ibig na natutong tumatag sa loob ng maraming taon hanggang sa maging walang hanggan. Mabilis lumipas ang mga buwan at dumating na ang araw na matagal nilang pinangarap. Ang kasal ni na Ethan at Lyra. Maagang umaga pa lamang ay abala na ang lahat sa paghahanda. Ang maliit na simbahan sa labas ng lungsod ay pinalamutian ng mga puting bulaklak at gintong kurtina. Simple ngunit elegante. Eksaktong imahe ng pag-ibig nilang hindi kailanman ipinagyabang, ngunit kailanman ay hindi rin itinago. Nasa loob ng silid si Lyra. Tahimik na nakaupo habang inaayusan ng kanyang matalik na kaibigang si Mira na noon ay maid of honor niya. Hindi ako makapaniwalang ikakasal ka na, sabi ni Mira habang inaayos ang belo. Naalala mo pa ba noong nagtitinda ka ng fishball habang nagre-review? Ngayon, eto ka, Mrs. Villarreal na. Ngumiti si Lyra, ngunit baka sa mga mata niya ang kaba at tuwa. Mira, hindi ko inakala na aabot kami dito. Dati, isang biro lang yung kasal na yon. Pero ngayon, bawat salita, bawat pangako, totoo na. Sa kabilang silid, nakatayo si Ethan sa harap ng salamin. Nakaputing barong, may hawak na maliit na papel. Nilapitan siya ni Don Antonio. Anak, wika nito. Ang buhay mag-asawa ay parang formula. Hindi mo agad makukuha ang sagot kung hindi mo susubukang intindihin. Ngumiti si Ethan. Pa, kung may natutunan ako kay Lyra, yun ay huwag sumuko kahit hindi mo pa alam ang solusyon. Tumawa ang natanda. Tama, at na yung araw na to, siguradong tama na ang sagot mo. Nang magsimula ang seremonya, napuno ng emosyon ang buong simbahan. Habang naglalakad si Lyra sa gitna ng aisle, napahinga ng malalim si Ethan. Hindi niya naisip na ang babaeng minsang tinuruan niyang mag-solve ng equation ay siya palang magiging sagot sa pinakamahirap na problema ng kanyang puso. Ang bawat hakbang ni Lyra ay may kasabay na alaala. Ang mga gabi ng pag-iyak, ang mga gabing umuulan at ang mga pagkakataong muntik na silang maghiwalay. Lahat iyon ay nauwi sa sandaling ito. Pagdating ni Lyra sa altar, magtahawak agad ang kanilang mga kamay. Ethan, mahinang sabi ni Lyra, parang panaginip. Ngumiti siya. Hindi na ito panaginip. Ito na yung realidad na pinagdasal ko. Habang nagbabasa ng homily ang pari, lumingon si Mira kay Senyora Beatriz na nakaupo sa harap. May luha sa mata ng ginang habang pinagmamasda ng anak at ang babaeng minsang hinusgahan. Napakaganda niya, sabi ni Beatriz sa sarili, at napakaswerte ng anak ko. Nang dumating na ang sandali ng pagpapalitan ng panata, mumiti si Lyra at inilabas mula sa maliit na bulsa ng kanyang gown ang isang maliit na papel. Bago kita bigyan ng vow ko, gusto kong subukan mo muna to.
sabi niya sabay abot ng papel kay Ethan. Math problem? Tanong ng pari. Natatawa. Ngumiti si Lyra. Oo, father. Tradisyon na namin yan. Tiningnan ni Ethan ang papel. Isang simpleng equation. X plus Y equals infinity. Tumingin siya kay Lyra. Ang dali naman nito, sabi niya. Ang sagot ay love. Sigurado ka? Oo, sagot ni Ethan at sabay silang natawa. Kasi kahit ilang beses mo siyang i-multiply, divide o subtract, pareho pa rin ang resulta. Wala nang katapusan. Pumalakpak ang mga tao at napangiti ang pari. Kung ganon, hindi ko na kailangan tanungin kung handa na kayo. Mukhang nasolve nyo na ang lahat. Tumango si Ethan, sabay hawak sa kamay ni Lyra. Hindi lang namin nasolve, father. Naging buhay namin. Matapos ang seremonya, sinundan sila ng mga kaibigan at pamilya palabas ng simbahan. Habang binabati sila, may isang batang lumapit kay Lyra. May hawak na maliit na bulaklak. Ma'am Lyra, sabi ng bata, salamat po sa pagtuturo niyo sa amin sa Project Solve. Ngumiti siya at niyakap ang bata. Salamat din anak, dahil sa inyo, natutunan kong mas may saysay ang pagtuturo kapag may pag-ibig. Pagdating sa pagtitipon, habang nagsasayawan ang lahat, lumapit si Mira kay Ethan. Sir Ethan, biro niya. Dati tinuturuan mo lang siya ng math. Ngayon, magtuturo na kayo ng pagmamahalan. Ngumiti si Ethan. Hindi na Sir Mira, asawa na ako ng mentor ng buhay ko. Nang sumapit ang gabi, sa gitna ng mga kandila at musika, nagpasalamat si Ethan sa lahat ng dumalo. Ang kasal na ito ay hindi bunga ng biro, kundi bunga ng paniniwala. Minsan, akala natin ang mga problema sa buhay ay hadlang. Pero minsan, sila ring pala ang dahilan kung bakit natin natatagpuan ang tamang sagot. Nilingon niya si Lyra na nakatingin din sa kanya, mapayapa ang mga mata. At sa harap ng lahat, sa huling pagkakataon ng gabing iyon, niyakap niya ito ng mahigpit. Sa wakas, bulong ni Ethan, ang biro ko naging totoo. At sa ilalim ng malamlam na mga ilaw at musika ng pag-ibig, nagsimula ang bagong yugto ng kanilang buhay. Hindi bilang guro at estudyante, kundi bilang dalawang taong sinubok ng panahon at pinatunayan ng puso. Ilang taon na ang lumipas mula nang ikasal sina Ethan at Lyra. Sa maliit ngunit maaliwalas nilang tahanan sa Quezon City, nagsimula silang bumuo ng bagong yugto ng buhay. Hindi na bilang guro at estudyante, kundi bilang mag-asawang may iisang layunin, ang magbigay ng inspirasyon. Sa unang taon ng kanilang pagsasama, nagtayo sila ng isang maliit na learning center na pinangalanan nilang Project Solve. Naging tahanan ito ng mga batang mahihirap na gustong matuto ng matematika at agham. Tuwing Sabado, nagiging abala si Lyra sa pagtuturo sa mga bata. Sa bawat chalk na ipinatama niya sa pisara, nakikita ni Ethan ang parehong determinasyong una niyang napansin sa kanya noon. Ang apoy ng pagtuturo na walang hinihinging kapalit. Isang umaga, habang nag-aayos si Ethan ng mga gamit sa silid-aralan, pumasok si Lyra na may dalang thermos ng kape. Alam mo, wika ni Lyra, tuwing nakikita ko yung mga batang ito, naaalala ko kung paano ako nagsimula. Wala silang baon, pero puno ng pangarap. Ngumiti si Ethan. At ikaw naman, yung babaeng ginawang sagot ng mundo sa lahat ng problema ko. Hindi ko pa rin makapaniwala na ikaw ang kasama ko sa bawat umaga. Napatawa si Lyra. Tigilan mo yan, baka isipin ng mga bata, cheesy tayo. Ngunit hindi puro saya ang buhay nila. Dumaan din sila sa mga pagsubok. Dumating ang panahon na halos mawalan ng pondo ang kanilang learning center. Naisip ni Lyra na muling magturo sa universidad upang makatulong sa gastusin. Habang si Ethan ay nagsimulang mag-apply ng grant mula sa gobyerno. Sa kabila ng pagod, hindi nila sinukuan ang proyekto. Hindi tayo pwedeng huminto, sabi ni Lyra habang hawak ang kamay ni Ethan. Ito ang bunga ng lahat ng pinagdaanan natin. At sa tulong ng ilang dating estudyante na ngayon mga profesional na, muling bumangon ang Project Solve. Isang araw, may lumapit sa kanila sa center, isang babaeng pamilyar kay Lyra, si Alicia. Ang dating kaklaseng niya noon na minsan ay naging dahilan ng sakit ng loob niya. Lyra, mahinang wika ni Alicia. Narinig ko yung proyekto niyo. Gusto kong tumulong. Gusto kong magturo ng libre kung papayag ka.
Tahimik si Lyra saglit, ngunit pagkatapos ay ngumiti siya. Matagal ko na rin gustong marinig yan mula sa iyo, Alicia. Siyempre, tinatanggap kita. Ngumiti rin si Alicia. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Lyra na tuluyang nawala na ang bigat ng nakaraan. Lumipas pa ang mga taon at lumago ang kanilang learning center. Nagkaroon ito ng 3 sangay sa iba't ibang probinsya. Sa bawat lugar na kanilang pinupuntahan, bitbit nila ang kwento ng pag-asa, ang istorya ng isang estudyanteng nagtiwala sa sarili at ng isang gurong natutong magmahal ng totoo. Sa kanilang 5th anibersaryo, muling bumalik sina Ethan at Lyra sa lumang unibersidad kung saan nagsimula ang lahat. Walang klase ng araw na iyon, kaya't magkahawak kamay silang naglakad sa lumang pasilyo. Naalala mo pa ba? Tanong ni Lyra. Tumigil sa harap ng lumang silid 203. Paano ko makakalimutan? Sagot ni Ethan. Dito mo unang nasolve yung problemang sinabi kong pakakasalan kita kapag nasolve mo ito. Mumiti si Lyra. At dito rin nagsimula ang pinakamagandang equation ng buhay natin. Habang nakaupo sila sa lumang upuan, binuksan ni Ethan ang kanyang maliit na notebook. Sa unang pahina, nakasulat ang pamilyar na ekwasyon. L plus E equals infinity. Tumingin siya kay Lyra. Hindi ko na ito binago kahit kailan. Kasi kahit anong edad, kahit ilang taon na, ito pa rin ang formula ng buhay ko. Sa labas, naririnig nila ang halakhakan ng mga bagong estudyante. Mga batang tila wala pang ideya sa kwentong minsan ay nabuo sa parehong lugar. Sana, sabi ni Lyra, may isa sa kanila na tulad ko. Yung maniniwala kahit lahat ng bagay ay parang imposible. Mumiti si Ethan at hinawakan ang kamay ng asawa. At sana, may isang guro din na tulad ko. Yung matututong magmahal dahil sa estudyante niyang yun. Sa huling bahagi ng kanilang paglalakad palabas ng gusali, huminto sila sa harap ng pintuan kung saan nakasabit ang bagong plaka. Villarreal Learning Hall, in honor of Prof. Ethan and Professor Lyra Villarreal, for their dedication to teaching and love that transcended time. Napatigil si Lyra, napaluha. Ethan, hindi ko alam na ginawa nila to. Ngumiti siya. Hindi ko ring alam. Pero siguro, ito na ang sagot ng buhay sa lahat ng tanong natin noon. Habang lumalakad silang magkahawak kamay palabas ng unibersidad, unti-unting sumisikat ang araw sa langit, tanda ng panibagong simula. At sa bawat sinag ng liwanag na tumatama sa kanila, tila nagsusulat ang tadhana ng huling linya ng kanilang kwento. Ang pinakamahirap na problema sa buhay ay nasosolve ng 2 pusong marunong magmahal.